Hey guys, what's up? My name is Sean Winning. Today, tara, pag-usapan natin guys, itong tanong ko kung ito bang si Auntie Claire isang bipolar. I remember na watching one of the videos of Attorney Libayan, and doon ko lang mas naintindihan why he said that, no? Na parang nakakalimutan daw agad ni Auntie Claire ang kanyang mga sinabi. Bakit? Pag-usapan natin. So basically guys, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nasabi ni Attorney Libayan na parang iba, parang nakakalimutan nito ni Auntie Claire ang kanyang mga sinasabi. So here you can see a different video and there's another here, a different video. So basically, pareho yan galing sa bilyonaryo pero magkaiba po ang episode. Bakit? Ito po, dito nagsasalita siya, okay? Nagsasalita siya sa podium, okay? As a press briefer. Pero dito, na-capture naman ng billionaire.com. Okay? Yung part ng kanyang sinabi na dito, patanong niya ng sinabi na si Vice President Sara Duterte ay isang complete failure. While doon sa isa, dito, okay, ang lumalabas na si Yussi Castro. No? Nagbibigay ng statement. Dalawang magkaibang bagay po yun. If you're making a statement, that's a different thing. It's asking a question, a statement. No. Diba? Dito, mariin na sinabi ni Yussi Castro na ang ating Vice President Sara Duterte, simulang siya ay naging DepEd Secretary. Sinabi nitong babaeng to na wala namang expertise or anything about sa education sector. Na si Vice President Sara Duterte nga daw ay isang complete failure. Panoorin natin. Naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pinagkatiwalaan daw ang bise na hawakan ng DepEd, kaya't kung ano man ang nirereklamo niya ngayon, wala umanong ibang may kagagawan kundi siya rin. Kung ano ang nirereklamo niya ngayon ay kagagawan daw ni Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, 2 years na po. 2 years lang po si Vice President Sara Duterte. Nasa 1 taon na po si Sani Angara as DepEd Secretary. And still, walang nagbabago. Ngayon, punta naman tayo dito sa version ng agenda. Tandaan nyo, this was August 22, 2025. Dito naman ay August 20, 2025. So, 2 days after. Balikan natin. Ang sabi dito ni si Castro, pakinggan nyo mabuti. Tuloy ang bangayan sa usaping complete failure umano si VP Sara bilang dating DepEd Secretary. Ang Malacanang may resibo umano para patunayan ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magaling gumawa ng kwento. Ito raw ang problema kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog. Hindi raw kasi matanggap nito na palpak siya bilang dating kalihim ng Department of Education. Wait lang. Si Vice President Sara Duterte daw magaling gumawa ng kwento. Kung tutuusin, no? Okay. I-review nga natin kung magaling talagang gumawa ng kwento itong si Vice President Sara Duterte. Nung sinabi niya na ang pera daw, okay, nasa kamay lang ng 2 tao, kundi si Saldico at saka si Tambaluslos. So ngayon, napapatunayan na. Diba? Pag-usapan natin yung SunWest sa flood control. Maliban dyan, marami ng projects. Okay? Yung mga hawak ng SunWest, hindi lang po flood control, hindi lang po DPWH.
marami pa pong hinahawakang project. Tandaan niyo po, once upon a time, no, nadawit ang SunWest. Allegedly, nag-supply ng overpriced na laptop sa DepEd, no, before Vice President Sara took over of DepEd. Kaya sa pagkakaintindi ko, kaya hindi niya yun pinaparelease because it was under investigation. Diba? So, sino na ngayon nagagawa ng kwento? Sino ang magaling gumawa ng kwento? Si VP Sara o itong si Claire Castro? Kasi sa totoo lang, maraming tao na ang talaga naman nakukuha yung atensyon ng pagiging sinungaling niya at propagandista niya. Pakinggan pa rin natin. Tuloy. Education, kaya ngayon, nililihis nito ang usapan sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba? Narinig niya? Balikan natin. Pakinggan niyo ulit Ano sabi niya? Pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba? Patanong na. Kung complete failure ka ba? Pero doon sa isang video na pinakita natin, malinaw na malinaw, 2 video yan, magkaiba pero isang tao. Diba? Ang sabi? Sabi ng isa na nakatayo doon sa podium, si VP Sara daw ay isang complete failure. Tapos ngayon dito, tinatanong niya, sabi niya, ang pinag-uusapan natin dito kung complete failure ka ba? Diba? Parang, are you the... Presidente ka ba? Ikaw ba ang magsasabi kung failure at hindi si Vice President Sara Duterte? Siya Secretary Yusek ka lang, who the hell are you? Diba? Maliban doon sa sinabi niya ni dating spokesperson Harry Roque, are you even an expert? Because if you are, bakit hindi ka ang naging DepEd Secretary? Diba? Not because you're a cum laude, a one bar take. Which is, by the way, Polsay ito Graduate po to ng Polsay, hindi naman to graduate ng EDUC. Not unlike Vice President Sara Duterte, as a local executive of Davao, may mga inawakan na rin po siyang posisyon in relation sa edukasyon dyan sa Davao City. She participated in few things that is related sa ng Davao City. Etong si Castro, ano ba to? To think, in an interview ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya rin doon sa interview na yun that she've always wanted to be part of the DND. She doesn't want DepEd. Pero nung sabi ni Bongbong Marcos at that time, even before they started, I need you sa DepEd. Kaya siya nilagay sa DepEd. She didn't ask to be the Secretary of DepEd. She wanted to be the Secretary of DND. Baka nakakalimutan mo, Auntie Claire cum laude. Siya po ay reserve officer ng AFP. So she had trainings. And not only that, naging insurgency-free ang Davao City. Oh, by the way, which is hindi lang Davao City, but Davao region. Diba? I can vividly remember some of the interviews. Kung ano yung mga sinasabi niya. You can do your research. So, tanong natin ngayon kay Auntie Claire Castro, sino ka to question her? To declare that she is a complete failure. Unang-una, hindi naman ikaw ang nag-appoint sa kanya. Pangalawa, hindi siya tinanggal, siya ang umalis. Because hindi niya na kinaya yung ginagawang pamumulitika sa kanya
within the circle ni Bongbong Marcos. So pag nagsabi na siya ng totoo, paninira. Pero yung ginagawa mo, pagsasabi ng totoo, dan paninira. Diba? Nakakatawa. Balik tayo. DepEd Secretary. So, nung di niya masagot, gawa ng kwento para siraan naman ng Pangulo. Hindi siya gumagawa ng kwento. Sinasabi niya lang, nagsistate lang siya ng facts. Kasi between the two of you, diba? Between the two of you, pwede mo naman siyang file ng disbarment case kung nagsisinungaling siya at sinisiraan niya, nilalibel niya si Bongbong Marcos. O pwede kanyang kasuhan para ikaw naman ang ma-disbar. Diba? Patong-patong. Diba? Huwag ka magdi-delete ng video, Yusek. Keep mo lahat yan. I'm very sure marami na nagkikip niyan eh. Sa tingin mo, Bongbong Marcos can protect you? Sa tingin mo, Bongbong Marcos can do something pag may mga nag-file na sa'yo ng disbarment or pwede ka rin kasuhan? You don't know. But you are seriously reckless. Diba? Diba? So, sino ba namumulitika dito? Nagpakita rin si Castro na Sino daw namumuliti ka dito? Sino ba nag-umpisa? Gag din talaga to si Auntie Claredo. Sino daw namumuliti ka? Siya nga yung siya nga yung nag-umpisa, sumagot lang si Vice President Sara. mga balitang nagpapatunay na ligwak sa performance ang bise. So, take note, take note. As a lawyer, no, you don't take, you don't bring to the court, yung mga nakasulat sa newspaper. You should have a personal knowledge. Were you there? Diba? Kaya nga doon pala doon pa nga lang sa umpisa eh. Si VP Sara ba tinanggal o siya ang umalis? There's a big difference to that. Siya po ang umalis, hindi po siya ang inalis. Dahil if you become a complete failure, if in the eyes of Bongbong Marcos, you are a complete failure, definitely, tatanggalin ka niya. Ino-offera ka pa nga ng posisyon eh. Tinatanong ka pa kung saan mo gustong lumipat. Diba? Ano ba definition ng complete failure dito kay Auntie Claire? Actually, if there's somebody na pwede mong matawag na complete failure, ikaw yun. Wala kaming pakialam kung laude ka. Putting you there is a complete failure. Diba? Sa isa sa mga balitang ito, inamin ni VP Duterte na hindi niya na-review ang K-10 curriculum dahil hindi naman siya guro. Okay. Take note, Take note. Doon sa isang video ko, guys, pinakita na natin doon. There's this one teacher who said she's spearheaded, the reform sa curriculum. Ayun, may personal knowledge. Teacher na nagtatrabaho sa DepEd. Si Auntie Claire, taga DepEd ba to? Nakita ba niya o gagamitin ba niya ang matatag? Siya ba mag-implement ng matatag? Of course not. Ilang taon ka ba dun? Ilang taon siya sa DepEd bilang namumuno? Ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Well, as far as Vice President Sara is concerned, nagawa niya yung iba niyang gustong gawin. Diba? Unfortunately, nung isinama niya na
no? Yung mga tungkol dyan sa NPA. Diyan na nag-umpisa yung kalbaryo niya. Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin yan? Tanga talaga nito. Una daw inubos yung... Alam mo, babalikan natin tong sinabi niya. Inuna daw ubusin yung confidential funds. Yung pagiging DepEd secretary mo. Kung wala naman palang alam sa edukasyon ng bise, bakit daw tinanggap niya ang posisyong ito? Samantala, tila binalik ni Castro ang tanong sa bise patungkol sa amoy alak statement nito. Bakit tinanggap? Nakiusap si Bongbong Marcos, natanggapin niya yun. Because she needed, or rather he needed Sara Duterte to head one of the departments na merong malaking budget na hinahawakan. Where corruption maybe is rampant too. And ganun na lang yung tiwala ni Bongbong Marcos dito kay Sara Duterte that she will manage, no? She will handle DepEd very well. And I believe she did. Not because I said so, not because I'm a supporter, but the survey says the people who work with her, from the people in the office of DepEd down to the teachers. Diba? Mag-resign daw kasi si VP Duterte sa gabinete, amoy whiskey anya ang Pangulo. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na. Wala raw itong katotohanan ayon kay Castro. Was she there? Was she even there when that happened? Diba? Was she even there when that happened? Nakakatawa talaga. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Ano ba siya? Expert ba sa ganitong klase? Tanga talaga nito. Kahit sino pong umiinom, they would know. And most probably, he didn't even bother to ask if she was in the office, or rather, you didn't even clarify, no, or ask Vice President Sara Duterte if VP Sara was tendering the resignation sa kanyang opisina sa Malacanang o doon sa kanyang bahay kung saan siya ay tumutuloy. So, hindi imposible na si Bongbong Marcos, no, ay nagsisip ng whiskey. You don't even know what, kung saan yung location, kung saan niya ipinisinta ang kanyang Diba? Tama nga sinasabi nila. You were hired, you know, but to be a common Bongbong Marcos supporter vlogger. Not really a USEC, na undersecretary. And you will always be remembered as one of the worst, if not the worst. Maybe, ikaw yung number 1 na worst. Diba? Pero so far, ikaw yung pinaka-worst eh. The one and only. Laki ng pagkakaiba, no? Nung nasa podium ka, you were saying that Sara Duterte is a complete failure, and when you were on your vlog, when you were in your vlog, rather, sinasabi mo na ikaw ay ang dating nung statement mo ay nagtatanong ka na. Very big difference. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood.
Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Do you agree that there's a very big difference with one of her statement nung siya nasa podium and another statement nung siya nasa vlog niya? And it's funny, no? Again, I don't really watch her videos or her vlogs. It's just that now it's becoming a material of online of of the mainstream media yung kanyang mga vlogs. Hindi ka ba nahihiya, Yusek Castro? Na yung pinag-uusapan mo sa podium, itinutuloy mo sa vlog mo? So, no wonder talaga kung bakit nasasabi ng mga taong nakakasuka ka. And guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na po kung ano sa tingin nyo itong si Yusek Castro. Nag-agree po ba kayo na sinabi ni Atty. Libayan na siya, kung ano ba yung mga sinasabi niya, hindi nakakalimutan. Pero with Auntie Claire cum laude, no? Iba ang sinasabi niya sa isang video at sinasabi niya sa isang pang video. See you in the next vlog, guys.